na ikabubuti talaga ng lahat. Dahil ang loyalty ko talaga ay sa Pilipino, sa Pilipinas. Sa lahat po ng mga, ngayon pa lang ako nakikilala, malalaman po nila by looking into my track record na wala ho akong kahit ano na bahid ng korupsyon. Kahit ano. Kahit na walang 1,000, wala silang makikita sa akin. Wala rin po akong utang na loob in terms of money sa kahit anong pamilya. So kung gusto niyo po makahanap talaga ng patas, nagagawa talaga ng batas sa ikakabuti niyo lang. At hindi gagawa ng ingay, ng away, siguro po ako na yung pinaka malapit or best bet ninyo dyan. Dahil dyan, iboboto kita. You just made my day, Edge. Pero totoo po yun, walang charot yun. Totoo po yun. Follow-up question from you, one of these was... Hello, attorney, second round to. Second. So, kung ikaw ay mapagbibigyan ng upuan, ng chance na makaupo sa Senado, ano ang unang issue na gusto mong i-address? So, thank you. Well, sinagot ko rin yan kanina, but I think ang gusto kong i-address immediately, yung pinaka-doable is yung anti-hospital detention talaga. Yun. Hindi, I appreciate the question. Gusto ko nga yung tinanong mo ulit para maidigin ko talaga kung ano yung unang-una. Ayoko, kasi alam mo yung path of least resistance is, sometimes it's underrated. Kung minsan okay din sa path of least resistance. Huwag na tayo makisali dun sa mga masyadong makontrobersya. Ito po, immediately po, gaganda buhay ng mga Pilipino dyan. Isipin mo ba naman, matitigil mo yung pagkakakulong ng may utang lang? Alam mo naman natin, no one should be imprisoned for a debt. Diba? So, yun ang una. Thank you. Here, another question from Jojo Panaligan. You, attorney. Hi, attorney. Ito pala. Pero mas gusto kong kanta mong tuwing umuulan kesa Let Me Be The One. I know you and I know you. Tuwing umuulan Yes. sa loob ng puso ko. Mismo, mas maganda. Oh, anyway, attorney, anong masasabi niyo dun sa mga tumatakbo na mayaman na yun ang ginagamit nilang leverage, na mayaman na ako, hindi ako magnanakaw o gagawa ng dahil may pera na ako? Alam mo, it's just a question of totoo ba yun o hindi. Yun lang naman eh. Totoo naman na merong mayaman na dahil mayaman na, hindi na magpapayaman. Pero iba naman, mayaman na, pero yung kanilang lust for more money is there. Kaya nga sila yumaman eh. So kailangan hindi isang bulto natin tingnan, isa-isahin natin. May mga mayayaman na tingin ko talaga gusto na lang mag-give back sa komunidad. Tingnan po natin dyan yung mga may takot sa Diyos. Yung mga totoong may takot sa Diyos, tingin ko, at a certain age, gusto na talaga mag-give back eh. Pero meron iba talaga na hanggang kamatayan, magnanakaw yan. May ganun talaga eh. So, isa-isa nang titingnan. Napaka-fair ng sagot mo. I think it's true, right? Hindi mo pwede sabihin na basta mayaman, itong gagawin. Hindi naman totoo yan. Last question ko, ano ang advantage ng age mo? Alam nyo, I'm proud to say that I look a bit younger than my age. I'm actually 49. Sabi ng iba, di ba, 48 lang, birthday bukas, di ba? Alam ko na yung joke na yan, huwag nyo nang gawin. No, but disadvantage ako minsan because not only do I look a bit young, pero I act young. I act young. Because I believe in being joyful. No? So kung minsan, disadvantage yung looking young. But I'm not as young as people think. But more important than age, importante yung wealth ng experience. Alam niyo po, ang experience, hindi naman porke 20 years kang tumagal sa gobyerno, experienced ka na. Experience nga yun, but in one aspect of life. Pero ang gusto ko pong ihain sa inyo, ang sarili ko, na ang karanasan ko po, malalim sa maraming aspeto ng buhay. Naging entrepreneur na po ako, naging musician ako, naging restaurant owner ako, naging abogado ako, naging public servant ako. And it has inculcated empathy in me.
mas meron akong empathy sa iba't ibang uri ng tao. Naging mahirap-hirap na rin ako. Hindi naman ako naging dukha. Pero umabot ako sa point na utang-utang na rin ako. Kaya ngayon, hindi ako mabilis humusga sa taong hirap na umuutang. Di ba? Yung iba parang, ano ba yan? Umuutang na naman. Hindi. Ako, I empathize. So, yun po, ang tingin ko ang aking wealth of, it is not the age. I think it is my experience in the different aspects of life. Thanks. Salamat po. Thank you, Joe. Attorney Tons? Hi, attorney. I'm attorney Ton, but I'm not a real lawyer. Gano'n. Yes, it's just misleading. Galing I'm from DWIZ. Okay. Sir, wait. My question is, since ang papasukin niyo po yung Senado, alright. Okay. Since papasukin niyo po yung Senado, sir, anong masasabi niyo doon sa ginagawang korte ang Senado? Well, it's wrong. It's wrong. I want to go on record saying that it's wrong. Hindi po korte ang Kongreso. Any house. Hindi po yan korte. Ilang beses yun ang narinig yung in aid of legislation, pero napaka-vague. Ang sa akin, dapat may determination kung totoong earnest sila in aid of legislation. Problema po, alam mo sa Latin, no, yung mga law students, alam nila yung qui custodiat ipsos custodes. No? Who will police the police? Meron po bang nagpo-police sa Kongreso sa kanilang kalapisan? If you will notice, ang impeachable officers, hindi kasali ang congressman. Di ba? Ang ombudsman, pwede, vice president, president, pwede ma-impeach. Constitutional commissions, pwede ma-impeach yung heads. Kung congressman, hindi. Alam niyo po ba kung paano natatanggal ang congressman? Di ba? Hindi alam ng lahat yun, di ba? Vote of 2/3 yun. Sila-sila rin. Paano matatanggal? Pag may ginawang kalabisan. So palagay ko, we have to, kung magkakaroon man ng charter change, isa yun na dapat, no branch should be more powerful than the other. Ang presidente pwede ma-impeach, ang congressman hindi. Hindi rin pwede ma-recall. Dahil sa local government code, ang mga nare-recall lamang, mayor, yung mga local officials, governor, pero hindi pwede ma-recall ang congressman. So there has to be a check and balance. Ang pinopropose ko po, and I want to go and record, no? Yung kasama ko po sa PDP laban, si Attorney J.B. Hinlo, came up with this idea. Sabi po nila, yung Senado, dapat ipatawag din sa hearing yung mga nasa Quadcom. And if it creates a constitutional deadlock, then so be it. Because there's nothing in jurisprudence or sa batas na pinagbabawal ang pagtawag ng isang bahay sa kabilang bahay. Magtawagan sila. Kasi kapag merong kalabisan, kailangan may sumudsod, huy, pwede, tingnan nyo na yan. Diba? So bakit hindi pwedeng tawagin ng Senado ang congressman and vice versa? I really think it's wrong. Huli sa lahat, dapat din linawin natin yung rules dun sa contempt. No, na hindi naman kasi dapat parang penalty yan under yung penalty of law. That's just a disciplinary measure. Hindi dapat, malinaw na dapat sa taong bayan ngayon na hindi pwedeng ipakulong sa kulungan ng isang resource person. Kalabisan po yun. Yun po ang palagay ko dyan. Lastly, sorry favorite topic ko ngayon yan kasi talagang masakit sa akin yan eh. Lastly, it's a waste of taxpayers' money. Ang dami nating kailangan ibang gawin. No? And besides, it is also creating personal friction sa mga pamilya dahil araw-araw na po tayo nakikinig ng hearing. Napapaya ang mga tao, ang mga reputations are ruined. Why don't they do it in the privacy of a court? Open court naman yan. Public pa din. Pero huwag naman televised. Diba? We are violating due process too much.
And alam nyo, nananawagan ako sa inyo, kahit anong kulay nyo, pro, anti, wala akong pakialam. I-uphold po natin yung ang due process. Okay. Sir, another question is, since you're a lawyer, kung ang naging issue lang naman dito sa Senate yung nagiging court is the issue of Alice Goo and of course yung the sexual harassment of the son of Nino Mulak. If you're the lawyer of Alice Goo and no, that's Andro, the other party na naging nagsilbing court ang Senado, anong gagawin ninyo? Kung lawyer ako ni Alice Goo, Yes, and alam mo, yung kinasuhan ni Sandro. kaya delikado yan kasi baka gupitin tong interview na to at magmukhang pinaglalaban ko si Alice Goo. So, I would defer, no? Pero siguro, para sa akin lang, merong court processes siyang pwedeng gamitin. Pwede siyang mag-file ng certiorari for grave abuse of discretion. Pero bahala na siya doon. Kasi ako, wala naman akong opinion dyan eh. Para sa akin, dinggin nila. Pero yung kay Alice Goo, tingin ko sa korte nila dinggin. Although, tama din magkaroon ng Senate hearing kasi medyo of transcendental importance. Huwag lang ganun katagal. Kasi pag nakita mo na kung ano yung i-correct mo sa legislation, dalhin nyo na sa korte. Para mas madali. No? Alam mo, recently lang, pinag-uusapan nila yung sa AMLA kung bakit daw hindi pa pinapa-civil forfeiture yung mga pag-aari ng Empire 99, di ba? Pinag-uusapan ganyan. Sabi ko, ang totoong sagot, paano nila mapapailan? Puro kayo hearing eh. Kung dinala nyo sa korte sana yan, nagkaroon na sana ng determination that there were unlawful acts under the AMLA law that will give probable cause para ang CA ay mag-issue ng freeze order. Pero dahil nag-aksaya tayo ng napakadaming panahon sa TV, it went on too long. Diba? Di yan, ang tagal ng freeze order. Pero again, on record, hindi ako nag-aabogado para kahit kanino dyan, kay Alice Goo o kahit kanino. Sir, one last question. Do you think yung di umano ay pagbabanta ni VP Sara is a national threat? Banta ba yun? Is threat to the national security? Banta ba talaga yun? Ewan ko. Alam mo, ang ganda ng wording ni Senator Bato na sa conditional threat. In short, pag sinaktan nyo ako, sasaktan ko kayo. It's not tasteful in the eyes of many. Pero is it a threat? Is it an illegal na threat? I don't think so. Was it emotionally charged? Definitely. Pero nasa naman yung, so totoo lang, nasa naman yung, kung totoo naman yung gagawin yun, i-announce nyo sa TV. No, para sa akin, I pray for both parties. Nobody wants lives threatened. Pero I don't think we should overreact. I think even the overreaction is political. Even the overreaction is political. What we have to do is calm everybody down. Everybody calm down. No, wag na natin palalain. Magsasabi na ka ba naman sa pangalawang pangulo? That's not right. It's not right. Everybody calm down. Tumigil muna sila. 1 month lang. Magpasko muna sila. Diba? Magbigayin sila ng gifts. Diba? Hindi, totoo. Bumalik sila sa pagiging tao. And I think this will be resolved. Okay. Sir, pahabol lang ng tanong pabor ba kayo kung tatakbo ulit si Alice Goo sa politika? Well, ako, I think out of a sense of decency, wag niya nang gawin yun. Diba? Dahil in question na nga yung kanyang citizenship. Pero again, I will never serve as a lawyer for her, but there should be a final determination on her citizenship. Kasi anong nangyari, puro publicity, no? So ako, wala akong pakialam kung ano yung maging determination, but there has to be a final determination on her citizenship. Maganda rin yun because it will create jurisprudence. Kasi yung citizenship, panahon pa ni Grace po, lagi na lang tayo may issue. Ano bang citizenship? Ano bang natural born? Ano bang ganito? O di, gumawa tayo ng jurisprudence to serve as a guide for the bench and the bar. Thank you, sir.
Ang dami ko pang gustong tanungin. Later na lang. Okay, isa pa. Anyway, Morley Alinio. I'm Marty. Hello sir, magandang hapon sa inyong lahat. Yes. Ayan, sir, kasi alam ko, tinitigan ko muna lahat ng mga tao dito. Lahat kami na taga-showbiz. Oo, karamihan kami taga-showbiz. Ewan ko kung naitanong na po ito sa inyo. Sige lang. Kung itataas po namin ang inyong kamay, isusulat namin ang inyong pangalan sa balota. At ilalaban namin po kayo sa aming puso at isipan para panindigan ang kayo ang manalo. Tanong, ano naman pong benepisyo o pangarap po ninyo o gagawin po ninyo para sa mga tulad namin taga-showbiz? Ang commission na bala kong gawin ay para sa atin. Musicians, hiwalay sa artista, hiwalay sa press, hiwalay. Bakit? Hindi nila tayo pwedeng ipagkumpol sa iisang uri ng tao. Ibang concerns nyo sa amin. So, kailangan may sarili kayong komisyon that takes care of your benefits, of your insurance, di ba? Minimum wage, employment rights. Di ba? Kasi marami po sa inyo, yung iba sa inyo, employee, yung iba, contractual. Freelance, di ba? Which is contractual. Linawin natin yon. And yung commission will give you free legal aid para pag meron kayong mga problema, hindi kayo nag-iisang kinaharap nyo, kalaban nyo isang malaking pahayagan or isang malaking network. Hanggang ngayon, sa totoo, kala natin na-resolve na after the ABS-CBN fiasco. Kala natin na-resolve na yung mga labor rights issues. Hindi pa resolved. It's not resolved. People still don't know if they are employees, if they are entitled to employees benefits o contractual pa rin sila. Isa-isa silang magpa-file. Napakahirap. But if there is a commission per industry to take care of your concerns, one-stop shop, ikabubuti po natin lahat yun. So yun, kaya ko ipangako yun. Kasi that is well within the purview of the powers of a senator. Thank you po. Thank you for that, Sir Attorney. Here's Jemel Salterio. Hi, Jimmy. Hi. How do you plan to overcome perceptions of inexperience? I don't. I leave that up to people. Kasi people will believe what they want to believe. Ako, I continue to present myself as who I am. Kung tatanggapin nila, okay lang. Kung hindi, okay lang. Ganun lang. My next question is what sets you apart from the other celebrity politicians or aspirants who have transitioned into public office? Well, I have administrative experience in PAGCOR, and it was a very high level, and it was under an excellent government. I also became a lawyer. Pero it wasn't long enough for me to forget my learnings from the performing industry naman. Therefore, ang utak ko po ngayon ay pumuputok sa dami ng karunungan ko both from the music industry and from public service and from the legal profession. So, magagamit ko po talaga yon. That is a unique combination na wala po dun sa iba. I'm not saying I'm better. Pero you said what sets me apart. Set apart doesn't mean better. Pero yun po ang difference. And then, sundutin ko lang po yun. What can you do to bridge the gap between your entertainment background and now going to the Senate? Alam mo, wala namang gap eh. Kasi ang Senado po ay mga representante. No? And they are supposed to represent unique sectors. As a matter of fact, gugustuhin ba natin na lahat ng Senado represents, let's say, the business sector lang, lahat sila negosyante? Pangit. In fact, the more unique and the more varying, the better. Mas magandang merong nasa health, merong nasa sports, merong nasa business, merong nasa music. So ako, kung doon ako ilagay sa hilera na yon, I would be proud to represent that sector only. Thank you po. Salamat po. Thank you, Jemel. Here's Miss Anne Vidan. Nag-uusap lang tayo, hindi ko alam magtatanong. Tanghalang walang tanggihan pala to. Hello po, good afternoon po. Afternoon mo.
Attorney Jimmy, tanong ko lang po, may advantage or disadvantage po ba if you're running like sa kabila or sa admin? Parang ganun po. Or parang nakabase yun sa sarili niyo pong kakayahan? Ang pagtakbo ko under PDP Laban ay bunga po ng prinsipyo. Dahil I really believe in the PDP principles and traits. Bukod doon, it is a strong national party historically. While it might not be at its peak of power right now, it has always been there before EDSA. Nandyan na yung PDP. Ang lakas po niyan. So it's an advantage. Ang disadvantage po ng pagiging sa isang party ay may kalabang kang ibang party. But everyone has that. Kung ikaw ay nasa admin, sa PFP o kung ano pa mang party, meron ka rin kalabang ibang party. Kapag independent ka, may kalaban ka din dahil wala ka namang makinarya. So I embrace all the advantages and disadvantages na dala sa akin ng aking pakikibahagi sa PDP Laban. Thank you for that. And attorney, how do you feel po like yung pinagdadaanan po ni VP Sara ngayon? And as a lawyer, game or will you support yung mga case po na binabato sa kanya ngayon? Ako, I cannot speak for her. Pero sabi nga ni Pangulong Duterte kagabi, kaya naman ni Inday yan. So, kaya niya yan. We can just provide moral support. Pero pag kinailangan naman ng legal support, malaki din naman kaming community na willing tumulong sa kanya. As a matter of fact, nag-aabang na ang napakadaming lawyers for VP Inday to finally elevate it into a legal discussion so that it will cease to be political. Kasi kapag yan, dinala na nila sa korte, lalo na kung sa Korte Suprema, mas matagal-tagal man, magkakaroon ng totoong kalutasan. Diba? From bangayan, magiging kalutasan. So, ayun po. Pero, kaya niya yan. Talino yun. Last na po. Paano niyo po in-introduce yung sarili niyo po sa masa? Since musician po kayo and then now, parang pinursu niyo na po talaga into politics. Kung paano ko ini-introduce ang sarili ko sa masa. Tao, Pilipino. Kasi, eto, baka it might sound dramatic, pero sana maniwala kayo. Lalo na, halimbawa sila Wendell, ang tagal na sa daigdig na ito. Ako rin, matagal na ako sa daigdig na to. Parang walang nagbago. Parang walang nagbago sa Pilipinas. Parang 2 steps or 1 step forward, 2 steps back. Tapos nung panahon ni Duterte, sa pananaw ko, many steps forward. Pero ngayon, dami na namang steps back. Wala akong nagbago. Alam niyo, aralin ninyo yung mga articles ng mga kasamahan ninyo from 3 administrations nang tingnan nyo kung gaano kaulit-ulit yung mga pinag-uusapan natin. Parang walang nababago. So, ang question na lang lagi is, should we keep trying or tanggapin na lang natin? Eh ako, meron akong konting kayabangan. Na feeling ko, hindi. Ako naman, pa-next naman. Susubukan ko baka yung brand ng aking buhay, yung aking pinanggalingan and the unique composition of my experiences, baka ako po ang makapagdala ng kaunting pagbabago. Institutionalized na pagbabago. Institutionalized. So, ayun po. Pa-next lang. Pasubok lang. Okay, thank you. Next will be Miss Pilar Mateo. Ay? Hi, Jimmy. Hi, G. Hindi, tanongin lang